Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga nilalang na naninirahan sa ating planeta? Na sa sobrang kakaiba ay sigurado ako na hindi mo papaniwala ang totoo pala. Kaya mula sa sinaunang hayop na ilang daang milyong taon na ang tanda hanggang sa hayop na magbibigay sa iyo ng bangungot ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang nilalang na hindi mo akalaing totoo pala. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Triops. Alam mo ba na sa ating planetang ginagalawan ay mayroong mga nilalang na kahit pa nagmula pa noong unang panahon ay makikitang namumuhay pa din sa ngayon? Ang isa sa mga nilalang na ito na kung tawagin ay living fossils ay ang mga Triops na tinawag na ganito dahil sa pagkakaroon nila ng 3 mga mata na sinasabing nakakatulong raw para makayanan nilang makakita lalo na't naniniraan sila sa ilalim ng karagatan. Ilang daang milyong taon nang nakalilipas noong unang nanirahan ng mga Triops sa ating planeta. Ngunit kahit na matagal na panahon na silang namumuhay dito, ay sinasabing hindi pa raw nagbabago ang kanilang itsura kumpara sa kanilang mga ninuno na naging dahilan para magkaroon sila ng makalumang itsura na mapapansing tila ba nagmula pa noong unang panahon. Number 9, Sparkle Muffin. Hindi na bago sa ating kaalaman na sadyang napakaraming mga uri ng gagambang naninirahan sa ating planeta. Pero alam mo ba na mayroong mga kakaibang klase ng gagamba na ginagamit ang kanilang makulay na pangangatawan para akitin ang mga kababaihan? Isa sa mga gagambang ito ay ang mga tinatawag na Sparkle Muffin na naninirahan sa bansang Australia kung saan kahit na sadyang maliit lamang ang sukat ng pangangatawan nila ay mayroon naman silang nakamamanghang kapabilidad kagaya ng pagtalon sa taas na nakakatumbas ng 50 beses ng kanilang sukat na ginagamit daw nila para makatakas sa mga gustong manghuli at umatake sa kanila at pati na rin makaakyat sa mga puno kung saan sila makikitang nakatira. Number 8, Coatimundi. Sa timog at gitnang bahagi ng bansang Amerika ay mayroong naniniraang isang kakaibang nilalang na kahit pa kauri ng mga rakon ay sadyang naiiba ang kanyang itsura kumpara sa ibang mga hayop sa ating planeta. Ang nilalang na ito ay ang tinatawag na Coatimundi na mapapansing mayroong mahahabang buntot at nguso. Nadagdag pa sa kanilang madalas na paninirahan sa mga puno ay naging dahilan din para akalain ng mga tao noon na isa silang kakaibang uri ng mga unggoy. Ang mga Coatimundi ay mayroong maaamang pag-uugali, ngunit kahit na ganito ay mainam pa rin na hindi natin sila pakialaman dulot na meron silang matatalim na mga kuko na maaari pa ding maglagay sa atin sa kapahamakan. Number 7, Jabiru Stork. Ang Jabiru Stork ang kasalukuyang pinakamalaking lumilipad na ibon sa kabuuan ng bansang Amerika kung saan umaabot ang kanilang tangkad sa 5 talampakan. Ngunit ang malaking sukat ng ibon na ito ay hindi naging hadlang sa kanilang husay sa paglipad. Ang paboritong kainin ng mga Jabiru Stork ay ang mga isda, butiki at iba pang maliliit na hayop na kanilang nakakasalubong. Ngunit posible din silang kumain ng mga patay na nilalang na sinasabing nakakatulong para malinis ang ating kalikasan na nagpapakita lamang daw kung gaano natin dapat pahalagahan ang dambuhalang ibon na ito. Number 6, Echidna. Kahit na isang uri ng mammals ang mga echidna ay nangingitlog pa rin ang mga ito kagaya ng mga reptile at ibon na nagpapakita lamang kung gaano sila naiiba kumpara sa lahat. Merong sadyang mahabang dila ang mga hayop na ito na ginagamit daw nila para galugarin ang mga lupa at sahig sa kanilang paligid. Dulot ng mga insekto kagaya ng langgam at anay ang itinuturing nilang paboritong pagkain. Hindi man nagresibo ang mga echidna kung saan ang tanging proteksyon lamang nila sa kanilang pangangatawan ay ang kanilang matinik na balahibo ay sinasabing humigit kumulang 50 milyong taon na silang naninirahan sa ating planeta na nagpapakita lamang kung gaano sila kahusay sa pag-survive kahit na lubos silang napapaligiran ng mga mapanganib at peligrosong nilalang. Number 5, Bilby. Kagaya ng mga echidna ay nasa 50 milyong taon na rin naninirahan sa ating planeta ang mga nilalang na ito na kung tawagin ay Bilby na makikita lamang sa bansang Australia kung saan ang kanilang itsura ay tila ba pinaghalong daga, rabbit at kangaroo na hindi may tatanging sadyang bukod tangi kumpara sa iba.
Matagal nang naninirahan sa ating planeta ang mga bilbil na nagpapakita lamang kung gaano sila kahusay sa pag-survive. Ngunit dahil sa pagdami ng populasyon ng mga tao, kung saan nababawasan na natin ang teritoryo ng mga hayop na ito, ay sinasabing unti-unti nang nauubos ang kanilang bilang at siguradong tuluyan ng mawawala kung hindi natin sila tutulungan. Number 4. Mata-mata. Ang mga mata-mata ay isang uri ng pagong na naninirahan sa katimugang bahagi ng bansang Amerika, kung saan ang kanilang itsura ay hindi may tatangging sadyang naiiba kumpara sa lahat. Dulot na ang kanilang shell at ulo ay tila ba matalim at patusok-tusok. Nasa paniniwala ng mga eksperto ay para daw makapagbalat kayo sila bilang mga halamang dagat. Dulot na madalas silang naninirahan sa karagatan. Kahit na mata-mata ang tawag sa pagong na ito, ay sasabing mahina raw ang kanilang mga mata. Nadagdag pa sa kanilang mahinang pandinig, kung kaya't madalas na lamang nilang pinapakiramdaman ang mga vibration sa kanilang paligid na nakakatulong daw para matukoy nila ang lokasyon ng mga bagay kahit na hindi pa nila ito nakikita. Number 3. Super Bird of Paradise. Kung napapamangha ka na ng mga peacock na kilala sa pagkakaroon ng makukulay na mga buntot, ay sigurado akong gugustuhin mong makilala ang ibon na ito na tinatawag na Super Bird of Paradise. Dahil kagaya ng mga peacock ay kaya din nilang ibuka ang kanilang mga balahibo para akitin ng mga kababaihan. Maliit man ang sukat ng mga Bird of Paradise na naninirahan sa kagubatan ng bansang New Guinea, ay kinamamanghaan naman sila ng napakaraming mga eksperto. Sa kadahilan ng ang kanilang paraan ng panliligaw sa mga babae nilang kauri ay talaga namang nabubukod tangi kumpara sa ibang mga ibon sa ating planeta. Number 2. Fossa. Ang mga fossa ay isang kakaibang uri ng nilalang na naninirahan sa isla ng bansang Madagascar, kung saan kung makikita mo sila ay sigurado ako na agad mong mapapansin ang kanilang mahabang buntot at kuko na sinasabing nakakatulong daw para akitin nila ang kahit na anong nilalang na minalas na nakapasok sa kanilang teritoryo. Sa kasamang palad ay kakaunti pa lamang ang nalalaman ng ating mga eksperto patungkol sa mga hayop na ito, kung kaya't patuloy pa raw muna silang iimbestigahan upang tuluyan ng malaman kung paano nga ba sila namumuhay at naninirahan sa ating kalikasan. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang pufferfish na tila ba isa lamang bolang na ubusan na ng hangin. Napaliwanag ng mga eksperto ay dahil raw sa pagtanggal dito sa tubig, kung kaya't ang malambot na pangangatawan ng isda ay bumagsak at tila ba naging isang lantang gulay na naging dahilan para maging sobra itong kakaiba. Number 1. Frilled Lizard. Kagaya ng mga Super Bird of Paradise, ay meron ding kakayanan ng mga frilled lizard na ibuka ang balat sa kanilang mga leeg, pero hindi nila ginagawa ito para akitin ng mga babae, kundi para takutin ang mga minalas na pumasok sa kanilang teritoryo, kung saan makikita sa videong ito na matapos nilang tumayo sa dalawa nilang mga paa, ay agad silang mga habol at mabilis na tatakbo, na hindi may tatangging mag-iintimida sa kahit na sinong tao. Ang ganitong klase ng pagprotekta sa kanilang teritoryo ay nagpapakita lamang kung gaano ka-agresibo ang mga hayop na ito. Nadagdag pa sa kanilang nakapangingilabot na itsura na para bang maliliit na dinosaur, ay talaga namang hindi na nakakagulat pang malaman na maraming mga tao ang kinikilabutan sa kanila. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang nilalang ang naninirahan sa planetang ating ginagalawan, kung saan ang bawat isa sa mga ito ay may kaniya-kanyang kakaibang katangian na makakatulong para lubos na maging bukod tangi sila kumpara sa iba. Kaya para sa iyo, alin sa mga kakaibang nilalang na ito ang sa tingin mong pinakakakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.